tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo at live na live ngayon. At syempre, hindi mabubuo ang programa kung wala ang aking partner. Walang iba kundi si... Tess Ramirez. Good morning, Director Thelma. Good morning, partner. Mukhang hindi ka puyat. Hindi nga. Akala ko hindi na tayo magkikita dahil nawili na yata kayo sa phone dati. Hindi ngayon, sumalupot na kayo. Oo nga eh. Kasi ano ba, pagka nagpo-phone patch ako, ibig sabihin nun, meron akong ibang coverage. Hindi ako makakahabol. Anyway, kamusta ba ang iyong Valentine, partner? Mabuting mabuti. Nako! Kasama So, syempre ang aking mga mahal sa buhay. Oh, ilan yun? Nanay. Kasi wala Ay, na si tatay. okay. Ayun. Walang romantic? Wala eh. Ay, ano ka ba, Wala siya tuod? dito. Ay, wala dito! Ay, ano ba yon yung mga tips ni Senadora Miriam? Nabasa mo ba yon? Ay, Yung nako, pagka ikaw ay single at sad, ikaw ay nagdiriwang ng Single Awareness Day. Ayun. Oo. Pero kung ikaw ay single at masaya, Single Independence Day. Doon ako sa Single Independence Day. Pero kung ikaw naman ay walang pakialam, yun ay isang Thursday lang. Ordinary day. Diba? So, alin ka ba doon, partner? Single independence? So, happy ka na single. Of course. Okay. Sige. Pero dito sa ating programa, pag-uusapan natin yung mga post-Valentine. Kamusta ba yung mga negosyo? Diba? How did they do? Kasi alam mo naman, hindi natin maitatanggal o maiaalis na itong Valentine, naging commercial na rin. Oo nga. At Diba? saka yung mga bulaklak, Director Thelma, napakamamahal. 50% ang itinaas. Oh! Yung flowers mula 50 sa Baguio hindi at saka 100%? 50%. Dapat bang kasuhan yung mga nagtaasan na ng bulaklak? Ay, ang hindi. presyo? Free enterprise tayo, Mare. Ba't ngayon biglang normal yata ang presyo? Ganun talaga. Pag Siyempre, Valentine's yung Day, mga- automatic? Siyempre, di ba, ganun din. 50%? Pag November 1, di ba, ang taas din ng kandila. Oh, di ba? Tsaka flowers. So, ganun din yun. They take advantage. Ang ano lang doon, yung parang naging commercial na imbis na isipin mo na dapat ang Valentine o ang araw ng mga puso ay hindi lang isang araw. So, ibig sabihin, pag-giveaway na yun sa mga negosyante na rin. Oo. Yung taas presyo nila. Oo. On that very day, ha? Ayun, wag sanang ma-extend. Pero ngayon ay may extension yung discussion about Valentine's Day. Okay. Diba? Post-Valentine ang ating pag-uusapan. Yes. At ang una nating panauhin ay, naku, ito medyo high-end ang kanyang negosyo. Yacht rental. Oh, Aba. nakasakay ka na ba ng sosing-sosing yacht? Hindi pa. Hindi pa. Baka sakali itong ating panauhin ay pasakahin tayo sa kanyang yacht. Tawagan na natin si Mr. Justin Po. Good morning. Hello? Hello, good morning. Yes, how are you? Thank you for joining us.
Ay, no problem, no. We finished kind of late last night because of yung Valentine's Day. Oo nga. Very nice, very nice. So, mukhang sa tono pa lang ng boses ninyo ay maganda ang business kagabi. Yes, Valentine's is isang beses isang taon, so might as well take advantage of it. Oo. Okay. How do you go about renting out your yachts? Meron ka rin bang mga mga themes or something? How do you market your yachts? Actually, yung yacht is like a niche market, no. So it's for people na who want to rent a yacht without who want to use the yacht without even owning one, diba? So in the end, it's much more cheaper than buying a yacht, diba? So, yun po. Oo, lalo na yung maintenance pa lang yan, di ba? Ay, grabe po. Grabe. So, how big are your yachts and how many yachts do you have to rent out? Actually, we don't normally own yachts. And what we do, we approach the owners of various yachts, and we parang set a deal with them na we'll take care of the yachts at the same time we'll let it earn for them, diba? So that we deflect their maintenance costs. I see. Because the owners don't use them naman all year round. Exactly. Most of them. Mr. Justin, may i-consider niyo po bang mas romantic kapag cruising yung ginagawa ng couple? Yes, definitely. You could imagine, no, parang the utilization of the yacht itself is medyo mahal if silang dalawa lang. Pero there's a lot of customers, there's a lot of clients of mine, they rent a whole yacht, big or small, for them dalawa lang, for them lang, for two of them lang. Solo, exclusive, ganon. Exclusive. So, magkano po ang renta ng yacht? Actually, it varies, no? From the size, no? From, let's say, 7,000 per hour to 15,000 an hour, depending on size. Mahal pala. Mahal talaga yun dahil sa fuel pa lang, hindi ba, Mr. Po? Yes, fuel. Kasi imagine mo, it's like a whole hotel on water, di ba? You have the generators, you have the engines, and the crew and everything, di ba? Pero meron din namang mga nanliligaw pa lang, hindi pa sila sinasagot ng kanilang nililigawan. Inanyayahan na magyate. Naging successful ba naman yung panliligaw? Meron bang mga ganong experience kayo? Yes, mga wedding proposals. The reason why even nanliligaw, the reason why very successful is pag nasa laot na, hindi sinagot, itatapon namin sa tubig. Nanakot? Pero, kidding aside, iba yung wow factor nung cruising on a yacht with your loved one, tapos yung ambience, very nice. At yung Manila skyline, the best. So, kahit na ayaw mo sagutin, yung ambience napakaganda, mapapa-oo ka. Oo nga eh. Pati kaya ma-blackmail yun, yung ginagawa niya. Kaya lang, pagbalik mo sa, sa shoreline, naku, bakit ko ba nasagot itong taong to? Actually, it happens. Really? Yes. May nag-wedding proposal, tapos after that, pagbalik, geez, ano nagawa ko? Ano yun? Pag-aho nila, break na sila. Gano'ng kabilis? Actually, hindi naman. After lang, medyo nagulat lang yung girl. Parang, ano na nagawa ko? Dahil parang they were dating for just 2 months. Tapos nag-propose na lang yung guy. So, nagulat. Okay, but as a business, is yacht rental profitable? Is it lucrative? To be honest, yes, it is in a way, as long as you keep your maintenance cost low. Meaning, let's say you try to put in good people to check the engines. The engines and the yacht, is the key there. If you're able to keep your maintenance low, parang yung sira, you're able to keep it to the minimum, then it is a lucrative business. It's okay naman. Pero nangyari rin po ba yung habang nasa kalagitnaan ng tubig,
nasira bigla yung yate. At kapag nagkaganon po, ano po yung ginagawa nyo? May refund ba yun? Yes, true. Actually, to be honest, wala pa naman nangyayari sa amin na the yacht nasisira sa gitna and there's always like 2 engines or 2 generators. Pero sometimes there's that happens na parang let's say isang engine nasisira, it's still able to move. That one we take no risk. We bring back the boat na, diba? And then we just tell the guest. Normally ganun, full refund. Okay, like you said, Valentine's is only once a year. So the rest of the year, how do you market your yachts? I mean, are you open to business trips or outings and all that? Oh yes, especially this March. Actually, going back February, we're having the Pyro Olympics coming in this Feb 16 every Saturday till March 23. Pyro Olympics is one good way to watch the fireworks without haggling it out with yung other people in MOA, diba? This one, they're watching it on a yacht. Tapos, of course, there's yung summer's coming in. We travel to and fro. Let's say we send people to, let's say, Corridor or, within the vicinity, yung mga beaches and whatnot. So, meron po kayong mga tours na gano'n, Corridor? Tours, yeah, technically tours, pero may mga, may mga, most of our clients, sometimes they're business people. They want to get sent to, let's say, Bataan or Corregidor. Parang gano'n. Yun po. Maraming events yung pwedeng paggamitan ng yate, di ba? Yes. Tapos, admittedly, June, July, August, medyo low season na namin because of the rain. So, parang, that's where we maintain again the boats. Di ba? And then, saan ho naka-dock yung dyan ba sa yacht club? Yes. Some of the yachts are in the yacht club. Yes po. Okay, and what about those who wish to contact you for their own private outings, like what you said, going to private beaches? And what you said, like kanina, if for those who want to, what do you call this? Hire or rent your yachts to go to private outings, how do they go about it? Yeah, they can visit me either at the yacht club or contact me in these numbers. Is it okay to mention numbers? Sure. Yeah, it's 0917 832 5424 or my office number 832 5424. 832-5234? 5424. I'm sorry. 832-5424. 5424. And the other one was 917. Okay. And then the office number also, 832-5424. Okay. Okay, so anything you would want to plug? Any upcoming promos? Yung bang 7,000 per hour, merong discount? Yeah, of course. Actually, we have various packages. Pero the best thing people should try now, just a taste of yung yachting adventures, di ba? Yachting And this upcoming Pyro Olympics, Feb 16 onwards, if I'm not mistaken, an organizer gatas kasi, and then they're selling it per head. March 16 is a good date for Pyro Olympics. March 16? Yes. Okay. Nagbibigay din po kayo ng discount for senior citizens at students? Of course. Ayun, yun naman pala. If you guys want to, diba? I mean, I'm formally inviting you guys. Yeah, we will call you. And are you part of a travel tour expo? No, not yet. We're just a small group. That handles that. No yet. Sige po. Okay, thank you very much, Mr. Justin po. And thank you. Expect us. We will call you. Thank you. Okay. Yan po si Mr. Justin po, ang may-ari ng Real Ship Yacht Rentals. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang programang Ang Tipo Kong Negosyo.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Achy-breaky business. Balik po tayo sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Naku partner, iba na naman itong klaseng negosyo na discover nitong si Marela. Anong klaseng negosyo Palagay yan? ko, ginamit ito eh. Ginamit niya? Oo, nitong Valentine's. Aba! Epektibo ba, Marel? Gayuma! Ang ating pag-uusapan ay gayuma ni Maria o gayuma ni Marela. Nanggagayuma ka na, ha? Oo, naniniwala ka ba sa gayuma, partner? Sa mga probinsya may mga kwentong ganun eh. Totoo daw. Totoo? Kaya nga Anong ginagamit nila? Nakakapunta pumunta sa mga probinsya, baka may manggayumang bigla. Oo. Mapaibig ka sa isang kasuklam-suklam ang itsura, ano? Magtataka yung mga tao. Alam mo, nagtataka nga yung mga tao, ano kayang nagustuhan itong babaeng ito dito sa lalaking ito? Kapag diba? kapag maganda yung babae at yung lalaki ay kabaligtaran. Pero itong guest natin, may-ari siya ng isang restaurant. At ang siniserve yata dito ay mga panggayuma. Nako. Tanungin nga natin ang ating susunod na panauhin, si Miss Irene Aguila, owner of Gayuma ni Maria. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Miss Irene. Kumusta po morning kayo? Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig po ng programa ninyo. Okay, kamusta po ang negosyo kahapong Valentine's Day? Mabuti naman po ang Valentine's po dito sa Gayuma. Sobrang pong busy talaga. Yan po yung isa sa mga pinaka-hectic namin na araw. Talaga. Marami po bang nagayuma kahapon? Yun pong inaasahan namin. Para naman po ay bumalik-balik po sila. Maraming nahalina sa Gayuma ni Maria. Anyway, papaano po ninyong inumpisahan itong restaurant na Gayuma ni Maria? Ito pong restaurant na Gayuma ni Maria, nagsimula po ito dahil actually konsepto po to ng aking mother, no? Ang pangalan niya si Maria Carmen. Kaya ganun din yung pangalan, no? Si Gayuma ni Maria. Napansin namin na mahilig kasi yan siyang pag may mga bisita kami, maghain ng pagkain, mag-ayos ng lugar. Tapos madaming nagtatanong parate kung pwede bang mag-order sila, pwede bang gayahin yung gawin din sa bahay nila yung mga pag-aayos na ginagawa niya. So parang na-realize namin na mukhang may potential tong gawing available sa public kasi nga maraming nagagayuma sa mga hinahain niyang pagkain. Meron po bang addicting ingredient talaga doon sa inyong pagkain na inihahalo kayo? Baka kung anong isipin nilang, ano kayang addicting ingredient? Actually po, yun po, no, pinag-aaralan din ng yung brother ko, si Cady, mom ko, si Maria, sila yung mga nag-conceptualize ng mga dishes. Tapos, since yung theme nga namin, may paggagayuma o yung pampagana, no, yung Ano mga pangalan niya? Sample nga. Sample ng mga dishes dyan. Oo, mula pa lang sa mga pangalan, no, medyo nakaka-excite siya. Meron kaming tinatawag na lumpiang excited. Lumpiang excited? Ano itsura nun? Hubad?
Yung lumpiang excited, may pagkano rin siya, naughty, no? Nung may paglaro yung mga pangalan niya na yung iniba namin na yung sauce ng lumpia niya. Ito yung fresh lumpia. Fresh lumpia. Di ba meron tayo yung tawag na lumpiang ubod? Ito yung parang aming version ng parang lumpiang ubod. Kadalasan yung sauce niyan nasa loob. So yung amin, medyo naughty yung itsura niya kasi kung titignan mo yung sauce, it reminds you na parang meron ka maaalalang medyo naughty na bagay, no? Tapos, pink ang color ng aming lumpiang excited, kaya parang nagpa-blush din siya. So, may mga ganyang concepts. Oo. Tapos, meron kaming, once you go black, you never go back. Yan yung aming cream dory na crusted in chocolate. Cream dory na may chocolate. Crusted in chocolate. Yes. As in chocolate, yung cacao. Yes, oo. Wow, ano kayo lasa nun? So medyo bittersweet. Parang ganyan. Bittersweet. As like most relationships. Yes, oo. Pero yung isang popular dish namin, tinatawag ay, yung dessert na isang popular, yung broken promises. And lagi namin sinasabi, kahit broken, masarap pa rin. Kahit ano naman yun? Promise, masarap pa rin. Ano yung ingredient ng broken promises? Well, ano siya, mostly chocolate, no? Parang, it's our own version. It's an original recipe ng parang chocolate crinkle cake. Very so broken siya. Promises, mapakla. Pero masarap pa rin. Parang ganyan. So, dark. Medyo dark. Cool. Meron din po bang maasim ang lasa? Oo, meron kami yung pag maasim, so syempre parang bigo, tawag namin ay unrequited love. Unrequited love. Oo, so parang yung version namin yan ng sinigang or tom yum, pero iba yung ginagamit na ingredients din. And how are your prices, Irene? Nag-ano siya nag-range siya from, sabihin natin siguro for a complete meal, pwede na siguro yung mga, I guess, 300 to 400 a head. Nandun na yung may meal ka na, may dessert, tapos may drink. Talaga? 300 to 400. Ayun. At balita namin, Miss Irene, meron daw pala kayong inaalaga ang manghuhula dyan. Opo, meron po kaming mga guest na mga readers. Sa kasalukuyan po, meron po kaming tarot reader na pupunta dito ng Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Tuwing Huwebes, libre po yung reading niya sa mga taong kumakain sa Gayuma. Bonus na yun, yung panghuhula nila. Sayang! Biyernes ngayon partner. Oo. Next week po, ma'am, punta po kayo. Kaso Biyernes ngayon. Wala siya. Ngayon pong gabi, meron po kaming mini concert dito. So, mini concert? Teka muna, saan ba yung lugar ninyo? Pinakyaw nyo na po ang dami nun Kasi may mga nagre-request po ng mga couples din na gusto nilang may live music, ganyan. So, meron kaming ang acoustic na magtutugtog tonight. That's nice. Saan ho ba yung Gayuma ni Maria? Located po kami sa 123 V. Luna Extension, Sikatuna Village. Naku, malapit lang dito, partner. Mapuntahan nga minsan. Mamaya, pagkatapos ng opisina. Ayan, nagplano na Biyernes di ba? TGIF. Okay, so what else can we expect from Gayuma ni Maria? What are your plans for 2013? For 2013 po, so patuloy po yung aming panggagayuma ng mga taong pupunta dito. So nag-continue po kami mag-develop ng mga dishes. Ngayon pong Valentine's, meron po kami, throughout the month of February, meron po kaming mga special dishes. No? Yung isang po doon, tawag namin ay Chocoloco Over You. Para, chocolate pasta po siya na with salad na mix. So, lagi po silang nag-create ng mga dishes na may halong popular na mga aphrodisiacs gaya ng tsokolate, ganyan, or yung asparagus kasi is a popular aphrodisiac din. So, hinahalo din po yun sa ibang mga dishes namin. Tapos, open din po kami sa mga nais magpa-cater or you are open to catering sa kanilang mga lugar. Opo. Yan po. Tsaka mga private functions. Meron na po kaming mga nakailan na pong kasal rin po ditong ginawa, mga birthday, yung mga nais maglagay ng konting magic at
gayuma sa kanilang mga events. Miss Irene, nag-average po sa ilang tao yung kumakain sa inyong restaurant tuwing bukas na araw po niyan? Nag-average po siguro ng mga, kasi medyo maliit lang yung place namin. So, ang capacity niya would be around 60 to 80. 60 to 80? Oo, kasi parang may iba-ibang section po siya. Meron po kami yung tinatawag namin yung papag section. Yun po yung parang Japanese style. Nasa floor po nakaupo yung mga tao. So, pag pupunta po kayo dito sa Gayuma, mapapansin nyo, para siyang bahay yung setup. So, meron kaming isang lugar na para ka nasa kwarto, so nasa sahig, very casual. Tapos yung isa parang nasa sala. Yung isa parang nasa garden ka kasi nasa outdoors naman siya. So, dati ba siyang bahay? Opo, parang dati po ata itong bahay na kinonvert namin sa isang restaurant. I see. Okay. Sabi dito ng aming researcher na meron ding mga spells. Ano ba yan? Mga love spells? Opo, meron po kami dito yun nga po, kasi yung konsepto po ng Gayuma, ito po ay parang naghalo ang love, sex, and magic. Yun po yung aming concept dito. So, mapapansin po ng mga kumakain dito, may mga spell books kami na available for them na para basahin. Nakapaskil din sa mga walls namin yung ibang mga spells, mga white magic spells. Tapos, nagkaroon po kami end of last year ng parang ritual dito. Kasi meron kaming wishing tree kung saan yung mga kumakain, pwede sila magsulat ng mga wishes nila. At meron naman hubang nagkakatotoo? Well, medyo nang bago po kasi namin gawin yung ritual na sinunog yung mga wishes, sobrang hitik na po sa wish fruits no, yung aming puno. So, I would imagine meron naman po sanang 1 or 2 kasi yung ano namin doon would be, eventually pag nag-wish ka, dapat pinapakawala mo yan sa universe. Kumbaga, you wish hard, tapos you let the universe take care of it. So, nagkaroon din kami ng parang ganong ritual nung December. So, may mga ganyan po kaming mga ginagawa dito. Tapos, balak din po namin magkaroon ng mga talks on relationships, ganyan. What about, okay, right now you only have one location dyan sa V. Luna? Opo, ma'am. Do you have plans of putting up another one? Opo, marami na po nagtanong po kung open po kaming magbukas sa ibang branch and sa ibang lugar. And actually, that's what we're doing now. We're in the process of looking for a place, other spots. Kasi marami nga pong nagtatanong kung pwede kaming magbukas sa May South. Or sa probinsya, ganon? Yun po yung isa kasi yung mom ko po ay galing pong Cebu. So, isa rin po yun sa mga posibilidad na tinitignan po namin. Wow, great! Yes. And Miss Irene, ang isa po dun sa inyong ninanais, diba, is yung magpabalik-balik yung mga tao dun sa pagkain sa inyong restaurant. Meron po ba kayong mga nakakausap na kung ilan na silang nagpabalik-balik sa inyo? Actually, nakakatuwa po niyan. Meron po kaming mga kliyente na nagsimula silang, nagde-date pa lang kasi may magtatawag yung lalaki dito tapos magpapa-special arrangements. Tapos mamaya makikita mo ng halata naman kung hindi pa sila tapos nung naging sila na, iba na yung upo. So makikita mo rin, so mapapansin ng mga waiters na pabalik-balik na. Tapos mamaya nag-graduate na kasi nagpapatulong na rin maggagawa na ng proposal nila dito. So marami po kaming mga ganong napapansin. Tapos nakakatawa, meron po kaming ibang grupo naman na pati anak nila dinala na rin nila pag weekends, ganyan. So, mapapansin talaga na may mga regulars po naman kami na pabalik-balik rin. Tsaka, yun nga, nagiging witness kami sa iba't ibang life stages din ng mga ibang pumupunta. Wow, that's nice. Mula binata hanggang sa pagtanda nila, doon pa rin sila sama-sama kumakain. Ayan, speaking of which, ma'am, meron din kaming February offering for mga lolo't lola. So, kung dalhin niyo yung lolo't lola niyo dito, sila yung date niyo, meron pong free dish po sila yung lolo or lola. Meron po kaming binibigay na free slice ng Beat Sex Any Day. Yun po yung aming popular chocolate cake. And finally, siguro, last question natin. Ano naman yung mga tips na maibibigay ninyo dun sa ating mga tagapakinig na gusto ring magbukas ng isang restaurant business? Siguro po dun sa mga nagnanais pong magbukas ng isang restaurant business, ang
I think ang unang basic talaga is kinakailangan enjoy ka rin talaga sa negosyo na papasukin mo. Yung pamilya kasi namin mahilig talagang kumain at magsubok ng kung ano-anong bagong putahe, ganyan. So, feeling ko yun yung isa sa important. Kinakailangan gusto mo rin yung ginagawa mo. Pero, kasabay niyan, importante rin na isipin na bagamat family business siya, lalo dun sa magsisimula sa loob ng pamilya, kinakailangan patakbuhin pa rin siya na yung mas professional pa rin siya. Kumbaga, kung binudget para dito sa restaurant, hindi ka kukuha para sa gamit sa bahay or tapos importante rin na yung quality control. Oo, dapat lalo na sa restaurant kasi kapag masira ka sa quality, kahit anong marketing mo, parang mahihirapan ka atang makabawi. So, kinakailangan pinapansin talaga dapat yung kalinisan ng lugar, yung consistency ng pagkain. Yan po yung mga napansin namin na mahalagang bagay na dapat i-remember ng mga taong pupasok sa negosyo ng pagkain. Okay, maraming salamat sa iyong mga tips, Irene, and we wish you more Gayuma branches. Thank you very much, ma'am, and thank you very much po sa paanyaya po ninyo na makibahagi kami sa inyong programa. You're welcome po, and thank you rin. Si Miss Irene Aguila, mga kaibigan, ang business owner ng Gayuma ni Maria. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Nasa huling bahagi na ba tayo, partner? Nasa last part na. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At partner, kanina, pinag-usapan natin tubig, yate, no? Ngayon naman himpapawid, ere. Aba, kumpletuhin na natin ito. Oo, kumpletuhin na natin. At lupa, kanina, yung sa restaurant ni, yung Gayuma ni Maria, yung Gayuma. Diba? Okay, so, ang pag-uusapan natin ngayon, exciting, kasi ito yung annual hot air balloon. Ba? Nakapunta ka na ba dito sa Clark? Hindi pa eh. Oo, ako rin hindi pa, pero nakikita ko yung mga photos, mga video, talagang nakakahalina eh. Oo. So, kausapin natin ang event director at owner ng Asian Safari, at ito yung very popular din dahil sa kanyang program sa telebisyon.
Yes. Napapanood mo ba to? Si Captain Joy Roa. Welcome to the program, sir. Thank you very much sa pag-imbita nyo. Yes, and we're so excited to talk to you about this upcoming 18th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. We're just as excited to share it with everyone. Yes, but first, let's talk about how this all started. I mean, it's 18 years, but not too many know how this all started. Yes. After the Mount Pinatubo eruption, si Secretary Gabor, Mina Gabor then, of Department of Tourism, yes, was trying very hard to perk up the business and everything else in that area. So naisip namin, since there was absolutely nothing there, the best thing to do was fly a balloon. Oh. No, for flying a balloon, kailangan natin yung a lot of empty spaces. And of course, it was very exciting para sa lahat na makita yung lahar na dinulot nung Mount Pinatubo eruption. So when we fly the balloons, ang landing namin madalas dun sa lahar area. Okay. And of course, the Europeans and everybody else is so interested to see kung ano ito. Okay, can I just clarify? This is not a competition, no? Well, we have a fun competition. It is also. It's a fun competition. I mean, there's no money. A cheap trophy is something that we all enjoy having. Cheap trophy. So you have foreign delegates who come and bring their own hot air balloons. Is that it? Or you have some to rent out? You know, there are no hot air balloons in the Philippines except the ones that I have and Philip Cruz owns. And now, last year, of course, SM bought one for themselves. Kasi it's a very good advertising medium that a lot of people have not explored, no? Captain Roa, kayo po mismo yung organizer nitong Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, di po ba? Opo. Nahihirapan po ba kayong mag-organize ng ganyang klase ng event po? Alam nyo, napakahirap mag-organize because logistically, ang daming kailangan. At saka yung ating balloon fiesta, hindi lang balloon, but a weekend of everything that flies. So, pati helicopter, pati aeroplano, pati ultralights, microlights, pati paragliders, pati saringola, no? We bring everybody into the country. Lahat sila, mga foreigners, lumilipad ng maliliit nilang aeroplano to come to the Philippines. So it helps tourism, it helps perks the aviation industry as well. So, kaya yun yung bali objective natin. Ano? At saka kami naman, you know, our status with aviation, na iwanan na tayo lahat ng ating mga kapitbahay na bayan, na dati tayo nangunguna sa buong Asia. So I think kulang ng passion yung mga bata, iniisip lang nila magtrabaho ng maging piloto kasi malaki kita. Yun ang gusto namin ibigay ulit sa tao, no? Nawala Everybody should work. Nawala yung creative side. Yes, at saka yung pagmamahal sa ginagawa nila. Okay. So, paano sumasali? How do you join the Hot Air Balloon Fiesta? Do they pay a certain fee or... And how will this year be different from all the other years? Siguro first let me tell you what is different this year. Okay. Ngayon, yung first year, at saka first time tayo naka-invite ng aerobatic jet team na civilian, no? This will be the Breitling jet team. What's Ang that? hirap-hirap imbitahin ito mga to, no? Galing pa sila sa Europe at naimbitahan natin for the first time at matutuwa lahat ng tao panuorin kung paano pa sila magpalipad ng eroplano. So that's one, no? Tapos, meron din tayong 6 special shaped balloons na hindi pa nila nakikita. Yung space shuttle dadating, no? Meron tayong bouquet of tulips. Sana hinahabol namin for Valentine's, no? Ay, hindi na umabot. Meron din tayong fire truck.
Fire truck shape? Yes. Tapos meron tayong, para sa mga school children, meron tayong Humpty Dumpty na balloon. Tapos meron tayo, ang Department of Tourism will have yung sun balloon because the sun is always shining in the Philippines. Ang kakaiba pa ngayon is on Friday night and Saturday night, unang beses lang nangyari ito na maiimbitahan natin yung mga OPM, Original Filipino Music artists. So meron ng mga live music. Magkakaroon tayo ng show sabay sa pag-tether at night glow ng balloon. Wow! That's so I nice. think it will be very interesting. Yes. Tsaka hanggang gabi, no? Tapos ang site natin ngayon ay sa Omni Aviation, hindi na sa Air Force. Ang lupa rito ay puro damuhan. So, para kayong nagpipiknik at nag-e-enjoy lang habang pinapanood lahat yung mga eroplano, balloon, parachute, skydivers. So this will happen February 21, 22, 23, and 24. Yes. Wow, 4 days. Yan. Captain, niyo po bang mga manonood pwede silang sumakay doon sa hot air balloon? Pwede makiangkas? Okay. Dalawang klase yung sakay ng hot air balloon, no? Yung mga free flight kung tawagin, yun ay lumilipad from the site hanggang kung saan sila dali ng hangin, no? Yes. Ang free flight kasi, para yun sa mga nag-sponsor. Para sa kanila yun, yung UPS, sinip yung balloons natin dito. So, para sa mga bisita nila. Yung Flying V, yun ang nagpagasolina ng ating mga jet. So, yung mga ano naman, hindi ko sila pwede sakay sa jet, sasakay namin yung mga customer nila sa balloons. Tapos, meron din tayo nung nagte-tether lang, which is nakatali, good for photo ops, akyat baba, at magkaroon lang ng feeling. Yun. And how high does that go? The one that's tethered? About 80 to 100 feet. Ooh! Just enough for you to feel the excitement of going up and the air on your face. Walang extra fee po yun doon sa mga sasakay. Yung sa well, of course, yung mga sponsors, tsaka tinutulungan namin yung mga balloon pilots kasi lahat naman sila pumupunta rin dito. So, nag-share kami sa kanilang panggastos. So, yung free flight may bayad. Yung tether, wala. Wala. Yes. Okay. Great. That's something to look forward to. And I must congratulate you also for your TV program. Nakakaingit kayo. Yung trabaho ninyong biyahe-biyahe. I think yun naman is sharing, no? It's a way of sharing. I think para lahat ng tao makita rin yung magaganda sa ibang bansa. Para makita nila, minsan mas magaganda pa yung ating lugar dito sa ating bansa. Ay, talaga? Kailangan i-improve lang natin at pag-aralan kung paano natin mawe-welcome yung mga tao dito sa lugar natin. I think that's what we're missing. And that's what the show is all about. Yeah. It's not to let people be envious of you, but I think to show what is happening around the world and maybe make everybody realize that our country is even much better than a lot of other places. Yes. But we have to open our eyes and do something about it and cannot just wait for things to happen. May kulang May kulang sa atin Well, kulang tayo ng infrastructure. That's one, no? Diba? Okay. Tapos I think ang kulang sa atin is volunteerism. Alam mo, yung hot air balloon, nagsimula ito dahil lahat kami nagvo-volunteer to contribute our talent, our knowledge, our equipment para masimulaan yung balloon fiesta. Ngayon, ang problema, kailangan yung buong community, di ba? Nagvo-volunteer sila. Yung mga Boy Scout dapat nagvo-volunteer tumulong sa traffic. Yeah. Dapat yung mga Rotary or whatever nagtutulong para ipakita yung produkto ng community, ng Angeles,
nung kalapit na mga bayan. No? Marami kasi yatang kumukumpas, kaya hindi mo alam kung sino susundin. Nalilito sila. Nalilito. No, I think what should not be, the thing should not be used for personal gain. Diba? Dapat lahat isipin natin yung para sa ikabubuti ng lahat. Para sa bayan. Instead of thinking of personal gains. That's right. Naku, Captain Roa, sana po magtagal pa kayo sa industriya na yan para dahil malaking bagay yan, makakatulong sa ating turismo talaga. No? And you can count on us as a volunteer. Thank you very much. Even as little as this interview, I think helps spread the news. Of course. Kasi ito lang ang activity sa Pilipinas na international, no? Nabadala natin dito lahat ng bayan, napapakita natin yung bayan natin. At ito lang yung activity na whether 1-year-old ka or 99 years old ka, matutuwa ka, no? At saka hindi ito, halos walang gastos, no? You go there to just make yourself happy. At everything is very wholesome. No, para sa pamilya, para sa lahat, no? Whether you're a girl, a female, mayaman ka or mahirap ka, pare-pareho kayo eh. Ito lang yung activity na gano'n eh. Okay, well, we hope to see you there, and for now, we'd like to thank you, Captain Joy Roa. Thank you very much too. Thank you po, and have a good day. Ayan. Okay, si Captain Joy Roa, mga kaibigan, Events Director and owner ng Asian Safari. Meron tayong 54 minutes makalipas ng 8 o'clock. Magbabalik po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Drive my caravan. Okay, partner, at bago tayo tuluyang magpaalam sa umagang ito, meron lang tayong mga ilang mga events at saka workshops. Baka interesado yung ating mga tagapakinig na mag-attend dito sa mga investment opportunities on Pangasius. Diyan po yan sa DTI Region 4A Multipurpose Hall sa Rizal Provincial Capital, Antipolo City. February 15 yan. Today! Naku, late na. At meron ding Rizal Weekend Food Market. Diyan din gaganapin. So, puntahan po ninyo. And then, February 12 to 15, naku, last day na pala sa Tabuk City, Kalinga, yung Ulalim Festival. Yan, pwede kayong magtinda ng inyong mga goods o yung gustong bumili ng mga produktong galing Kalinga. Yes. Yan, dyan. So, ilan lamang po yan. At syempre, meron Buri Industry Development Project. Ano ba yung Buri? Yan yung palm? Diba? Palm. Palm, yung leaves? Palm leaves? Okay. O yan, meron tayong Buri Industry Development Project launch. At dyan ang gagawin sa Resma, Unisan, Quezon. Ayan, okay. Ilan sa mga aktibidades na ating dapat na pakaabangan. At pwede kayong mag-join dyan sa mga yan. At para sa mga iba pang impormasyon, tumawag lang po kayo sa pinakamalapit na DTI. At para naman sa inyong mga reklamo, suwestyon, komento, tumawag po kayo sa DTI Direct 751-3330. Yes, and yung ating Drive My Caravan. 3 minutes bago mag 9 o'clock. So, ano bang gagawin mo ngayon, partner, ngayong weekend?
Ngayong weekend, marami. Mamamalansya, maglalaba, maghuhugas ng pinggan. Ganon! Maglilinis ng bahay. Nako, pahinga. Di ba dapat dahil isang linggong nagtrabaho? Yun na yung pinakapahinga. Ay, yun ba? Ibang klase ka din magpahinga. Sa opisina, sa bahay naman yung dapat na trabahuhin. Ayun. Anyway, so enjoy everyone. Weekend na naman po. So wag niyong kalilimutan. Do good, be felt, make a difference. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend and we'll see you again next week. Thank you so much, Director Thelma. Ako po si Tess Ramirez. Maraming salamat sa aming producer, si Miss Marela Jem Castro. Kasama rin si Miss Marjorie Posas. Thanks, Marge. At sa technical side, maraming salamat kay Engineer Lita de los Santos, sa aming technical supervisor, Jet Canco, at sa technical engineer ng DWBR FM, si Engineer June Paladan. Until next Friday, have a nice weekend. Bye-bye!